Kaugnay sa pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ng bagong kalihim sa Department of Labor and Employment, makakapanayon natin live si DOLE Acting Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po, Rafi. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Ano po yung direktiba at dahilan ng Pangulo sa pagtatalaga sa inyo bilang bagong kalihim po ng DOLE? Ang marching order talaga sangayon sa Ligang Batas ng Pangulo to protect the dignity of our working class. So bahagi po yon, bahagi po doon yung buong kapakanan nila. Kaya yung working conditions, lahat na, yung wages, so yun po yung ating tututukan. Meron bang inaasang balasahan po sa DOLE? Hindi naman ganun. Yung kahapon was brought about by this incident. Nandito ako ngayon sa Balibago sa Angeles City. So hindi naman massive. So, ang atin po talagang ma-professionalize, ma-institutionalize din yung mga pinaplano kong gawin, lalo sa Inspectorate Division ng DOLE, yung mga labor arbiters, maayos po yung kanilang training, kagaya po ng mga judges na tinetrain ng Supreme Court. Bagamat bago pa lang po ang inyong pagkakatalaga dyan, ano po nakikita nyo mga issue na dapat pagtuunan ng pansin ngayon dyan po sa DOLE? Marami po, kasi lalong-lalo na nung senador pa ho ako, tinututukan ko noon yung gig economy na kailangan natin bigyan recognition din and protection yung ating mga platform riders, yung mga nagdi-deliver ng kape ninyo hating gabi, yung nauulan na, hinahabol ng aso, kailangan magkaroon din po ng karampatang protection sila. So I intend to put up a hotline that will cater to the complaints and needs of our gig economy workers, mga freelancers. Gaano ba kalaki yung kinocontribute ng mga ito sa ekonomiya at sa workforce ng bansa? Kung isasama po sila sa informal sector, baka 42% po yan. Ito po yung mga, pero kulang po sila sa benepisyo, halos wala po yung PhilHealth, wala po yung SSS, wala po yung Pag-ibig. So napakalaki po ng bahagdan nila sa ating ekonomiya. Kung wala po sila, siguro mahina din yung mga restaurant, mahina rin yung mga nagsusupply ng mga pagkain, yung mga ingredients, at yung mga palengke. At paano nyo po planong palakasin at paramihin pa yung bilang ng mga trabaho sa bansa? Alam nyo, yung ganun tanong, it's all-encompassing. You talk about the economic environment, kasama po dyan ang presyo po ng bilihin, kasama po dyan ang inflation, kasama po dyan yung job opportunities. Ang gusto kong ma-address ay yung education to employment pipeline, na yung ating mga kabataan masanay hindi lamang sa trabaho ngayon, kung hindi sa trabaho ngayon, kung hindi sa trabaho bukas. At sinasabi ko lagi, kahapon pa, we should train our youth not for the jobs of yesterday. So hindi lang po ako tatrabaho nito, marami pong ahensya, yun po yung aming pagtutuun-tuunan. At isa pong malaking usapin dyan, yung AI. Paano po palalakasin ng DOLE yung transition into paggamit ng mga artificial intelligence? We recognize that, kaya siguro maglalabas ako ng isang administrative order na sa hiring processes ay dapat ilahad na nila kung yung evaluation is with the use of AI. Although we recognize the value of algorithmic management, dapat tao pa rin na mag-evaluate po sa kakayahan at kapasidad ng isang pumapasok na empleyado. Mapunta po tayo dun sa preventive suspension kay Director Pandillo. Na-inform po ba siya before yung announcement? At ano po yung dahilan dun sa kanyang suspension? Yes. Ganito po yan, nag-usap kami. Ang dahilan po is, siguro may mga lapses, but investigation is ongoing. Nag-form ako ng isang committee. Ang kailangan po kasi, pag nag-serve ka ng work stoppage order, ay magkaroon ng follow-up. Na-lift po yon kasi may compliance daw, pero dapat po may follow-up pa. Yung nung 4 stories, hindi po dapat mangyari na doon nakatira sa loob mismo ng kinukonstruct na gusali yung mga construction workers. At di umano, may balita sa akin ngayon, sabi sa akin ni Mayor ngayon, pati raw yung ibang pamilya doon nakatira. So dapat po may separate barracks yun. Sa ngayon sa ating batas, Occupational Safety and Hazards Law, ay dapat may bukod na barracks, mayroong safety officer, at yung dami ng empleyado, kung marami, meron na yung
meron na yung nurse na dumadalaw, etc. etc. Samantalay naman po na rin po namin yung pagkakataon na para magtanong bilang dati pong senador at bilang abogado, ano pong masasabi niyo sa mga nangyayaring gulo sa Senado? No comment po ako dyan. Kaibigan ko po lahat yung senador. Minority and majority. Palagay ko po, alam naman nila yung ginagawa nila. Meron tayong saligang batas. Mga ginagalang ko po mga kaibigan lahat yan. So no comment po tayo dyan. Pero ramdam niyo po ba na nagiging personal na? Kasi sanay naman kayo sa debate doon, hindi? Pero nagiging personal na ho ba ngayon? Hindi ko po nasusundan lahat yun. Pero nung panahon ko, above board po lahat lagi tayo. At bilang isang abogado, sa ngayon lahat po sa batas. Pero kung ano po nangyayari ngayon, siguro bahagi po ito ng isang malayang demokrasya kung saan umiiral maging sa ating plenary ng Senado. Okay, abangan po natin yung mga manggagaling po sa inyo sa DOLE. Maraming salamat po, Acting Secretary Francis Tolentino. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa lahat.